Alright. Okay, sana hindi naglalag, no? Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. May pag-uusapan na naman tayo malupit. May nagsasabi-sabi kasi na si Vice Ganda daw ang tatalo o lalampas o kay BP Sara. Naku po, sino ba yan? O tangin na, kung sino-sino na lang ang tinatapat kay BP Sara. Kasi alam naman natin na yung nangangarap o yung isa sa pinaka masasabi natin dambuhalang sanggol nga, sabi ni Senator Amy dyan ang tawag niya dyan wala nang pag-asa talaga, walang kapag-asa. Tapos meron pang lumalabas na isa na si Risa Ontiveros. Ay naku, wala talagang pag-asa yung alin na yan. O China, kung ano-ano nga pinagsasite niyan dun sa Senate Senate tawag dito Senate hearing di ba? Kung ano-ano pinagsasite niya na doon ka pa talaga nagsinungaling sa Senado. Nakanantina pa. So wala nang pag-asa yan. Tapos sino pa bang ilalaban nila dyan? Marami silang gustong ilabang kay BP Sara Lumalabas-labas nga ngayon parang nakikita ng mga netizen natin o yung mga pare natin dyan na si Vico Soto nga ang natutunog-tunugan nilang lalaban o tatapat dito kay BP Sara. Itong Dilawan kasi o itong Pinklawan wala na maitapat. Kaya ngayon, eto na lumalabas na director pa ang nagsabi nito. Na si si Vice Ganda ang tatapat o lalampaso o masasabi nating tatalo kay BP Sara. Naku po. Iba talaga tong mga dilawan na to. Hindi mo na alam kung kung sobrang sa sobrang desperado na nila wala na, kahit sino na lang ilalagay natin para itapat dito kay BP Sara na. Nangumukha na kayong tanga. Pero bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng ating mga video. Ganon din po, paki-follow ang aking Paring RJ Facebook page, pati na rin po ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay? Pero bago tayo mag-umpisa, kailangan muna nating batiin ang ating Pangulo na hindi naman maramdaman. Pangulo ng Pilipinas na walang kakwenta-kwenta. Batiin natin dahil sabi nga ni Auntie Claire, batiin muna natin ang ating Pangulo bago tayo magtapos. Bago tayo mag-umpisa, batiin muna natin ang ating Pangulo. Sige, tara. Wait. Batiin daw natin muna kasi. Ayan At bago po tayo magtapos, ayan na. batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Oy. Batiin po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin. Sabay. Yung masaya daw. Happy birthday. Oh, yeah. Happy birthday. Happy birthday to you. Ano ka ng putang inang baliwang puta? Baliw ka ba, te? Alam, baliw Batiin po muna natin ang ating Pangulo. Putang inang to, sip-sip ang putya. Sip-sip ka, te, sip-sip. Sip-sip si ate Huwag naman masyadong pahalata. Puta yung masaya daw yung mga nagulat Happy birthday to you. Yung masaya, happy birthday to. Binilisan mo lang, hindi masaya yung binilisan mo lang. Putangin ng Kita mo siya lang yung Pangulo na isipin mo, dati si Pangulong Duterte, yung nag-birthday si Pangulong Duterte, naalala nyo yun? Ito lang yung nakaraan, yung 80th birthday ni Pangulong Duterte. Pucha, lahat talaga ng tao, nakita nyo na yung sumusuporta kay Pangulong Duterte, lumabas, nag-celebrate, di ba? Kahit sila lang, walang gumastos na masasabi natin na, for example, si Pangulong Duterte, hindi siya gumawa ng paraan para mag-birthday na ganyan.
Putya, si Marcos, hindi pa natin malalaman kundi sasabihin ni Auntie Claire na birthday niya pala. Ay, na birthday mo pala? Wala kaming pakialam. Kinang ina mo. Ba't pa namin isi-celebrate yung birthday mo kung hindi naman namin nararamdaman yung presensya mong buwisit ka? O, di ba? O, pa-birthday. O, masaya daw, sabi ni Auntie Claire, anak ng putya. Baliw ang puta. Baliw eh. Alam mo, nakikita ko dyan kay Auntie Claire, baliw. Totoo. Anyway, pero pa nga isang abogado, alam nyo, may mga abogado talaga na, alam mo yon, na malupit, na magaling, matindi, matalino, pero may mga abogado na hindi mo malaman kung abogado pa talaga eh. Tsaka yung isang ano nga pangalan ng bading na ano na yun? Yung inaano si Attorney Jimmy Bondoc, yung nilalait. Ay, kung kaya ni Jimmy Bondoc na makapasa ng bar exam, kaya mo rin. Gago ang puta, di ba? Hindi naman si Bondoc ang inaano niya eh, ang nilalait niya. Ang nilalait niya mismo yung korte. Ano to? Dahil nakapasa si Jimmy Bondoc, madali yung exam. Madali pumasa ng bar. Oh, putyo-putyo yung exam. Ganun. Hindi naman si binalalait mo, gago. Di ba? Ganun lang yun. Medyo matalino, oo, magaling, oo, pero tayo na bobo sa mga bagay-bagay. Matalino kayo sa mga pananalita, sige, oo, pero sa analytics, ewan ko sa inyo, putang ina ninyo. Gagaya nito ni Auntie Claire, putang ina kung ano pinagsasabi. Ito rin ang abogado tatanga-tanga. Tignan mo, mga Pilipino, pag na sa kanya, galit sa kanya, bakit? Abnoy Anyway, panoorin natin tong, sino ba ang director na to na nagsabi niya, na ang lalampaso ang tatalo kay BP Sara, si Vice Ganda. Naku po. Tapat ang Vice Ganda at Vice President Sara sa 2028. Yan daw ang solusyon para maharang si VP Duterte sa pag-upo sa Malacanang Palace. Ayon sa award-winning... Naku. So, ang naglumalabas o yung nakikita natin dito na talagang ayaw nilang paupuin o ayaw nila talagang mapunta si BP Sara o maging pangulo si BP Sara. Bakit? Kasi tapos silang lahat Oh. Tsaka na lalo-lalo na yung mga komunista dyan, yung mga komunista, yung mga sabihin na natin yung mga korap, talagang hindi makakaporma yan. Pag si BP Sara ang umatake, bakit? Putsain na nyo, ang kukulit nyo ha. Oh. Yayariin niya yan. Siyempre, putay na. Ano bang ginawa niya nung ano? Ano bang ginawa niya dun sa Davao? Diba? Inayos niya yung Davao, inasikaso niya ang Davao. Oh. Gumanda. Nawala yung utang, tapos nagkaroon ng mga magagandang projects. Ngayon, pag naging presidente, kagaya din ng tatay niya, di ba? Si Pangulong Duterte, ang ganda ng ginawa sa Pilipinas. Medyo nabitin nga lang dahil nga naman nagkaroon ng pandemic, syempre, alangan namang ituloy yung mga projects ni Pangulong Duterte kaysa sa mga Pilipino. Syempre, uunahin natin ang Pilipino, yung mga Pilipino na bigyan ng pangangailangan. Tangin na kung si Marcos ang... Isipin nyo na lang kung si Marcos ang naging presidente nung pandemic, patay na tayo lahat, anak ng tinapa. Kakamot lang sa ulo yun. Ano gagawin natin? Buti na lang may Pangulong Duterte noon at kahit papaano nakabawi tayo. Ngayon, pag upo ni BP Sara, talagang tapos kayo lahat. Ewan ko sa inyo. Pero alam nyo, dapat ewan ko, may mga nagsasabi, pero alam ko imposible yung mangyari to Pero di natin alam. May mga nagsasabi na gusto nang buwagin yung Congress. Dapat buwagin na yung Congress tapos dagdagan na lang yung senador. 'Di ba? Para nga naman, patayin na kasi ang dami-dami nila diyan, wala naman sila nagagawa O kaya tanggalin na yung party list system kasi yung party list system nakakagulo yan Ang mangyari na lang, bawat lugar o bawat syudad merong isang congressman. For example, hindi.
district pala, every district yan, di ba, may congressman. So, gano'n na lang ang mangyayari. Kada distrito, may tatakbong congressman at may mauupo. So, yung party list system, yung mga party list, tanggalin na yan para hindi na magulo. Kasi nagiging magulo pag may party list. Alam nyo ba? Ang laki ng bayaran dyan para makapasok ka sa party list. Talagang binibili ang party list na yan. At pera-pera talaga ang labanan. Pag wala kang pera, pwedeng dahil sikat ka, kaya mananalo ka. Pero kung wala kang pera at hindi ka sikat, nako, goodbye. Wala kang pag-asa manalo sa party list. O, tuloy. Director na si Lav Diaz, kailangan pop culture ang titibag sa Vice Presidente. Lav Diaz daw. Para sa film critic, si Vice Ganda ang dapat itapat dahil siya ang icon ng pop culture. Pop culture? Ewan ko Ewan ko Hindi, ang dami naman pwede. Ang dami naman pwedeng talagang masasabi nating malapit o yung politiko Politiko na pwedeng itapat kay BP Sara. Pero bakit si Vice Ganda? Putang ina niyan. Anong gagawin yan? Eto ang pag nanalo daw si Vice Ganda, tignan mo, binuking niya rin yung sarili nila na kung ano yung plano nila. Kasi plano nila, matibag lang si BP Sara, hindi makaupo si BP Sara bilang Pangulo. At ang mangyayari, pag nanalo na to si BP Sara, yung Vice President na mananalo, ayun ang uupo. Sasabihin niyan dyan. Suggestion pa ng batikang direktor, kailangan katandem ni Vice. Kailangan niya ng katandem na Vice President na, for example, sila Kiko Pangilinan. Nadilawan din to Ito yung mga dilawan na itatandem nila kay Vice Ganda. Para once na manalo nga si Vice Ganda, ang gagawin nila, magre-resign to at uupo yung Vice President. Sino ang nila? Sino ang nire-recommenda nilang katandem ni Vice Ganda? Tingnan mo. Sina Senator Risa diba? Ontiveros, Congressman Chel Jokno at Mayor Lenny Robredo. Diba? Putang ina, puro dilawan at pinklawan. Diba? Magiging pula ang magiging rosas ang kapaligiran. Diba? Isipin mo. Putang ina, pag nanalo si Vice Ganda at syempre Vice President niya masasabi natin for example, si Risa Ontiveros. Panalo na kagad. Once na manalo si Risa Ontiveros, manalo siyang Vice President na hindi imposible dahil nga kakampi nila si George. Di umano. Once na manalo si Vice Ganda, sure win na. Siya na ang presidente. Tignan nyo. Tapos, ang mangyayari, pwede pang maging Senate President for example, ang Senate President pa natin, si Tito Soto. Kung si Tito Soto, magre-resign si Tito Soto. Kasi pwedeng siya na ang papalit bilang Vice President. Magre-resign siya. Ngayon, ang Vice President na ngayon, si Tamba. Kasi siya ang speaker di ba? So may mga plano sila na talagang ginagawa nila. Kaya hindi mo maiiwasan na ito si Vice Ganda, parang bayad Bayad talaga to ni Tamba di umano Kasi isipin mo, pinupush nila na tumakbo to si Vice para dun sa mga dilawan. Kasi nga hindi nila kaya si BP Sara. So ang tendency, gagawa sila ng medyo, alam mo na yun, kukuha sila ng sikat para nga naman matibag yung masasabi natin na magic ng Duterte. Kasi hanggang ngayon, biruin mo kahit anong paninira nila, kahit anong sabihin nila. Isipin nyo nga naglabas si BP Sara o yung Office of the Vice President ng mga travel expenses nila. At walang anomalya doon. Kung tutuusin, hindi pa nga siya kasama doon sa expenses. Ang kasama lang yung mga masasabi natin mga security, yung mga staff ng OBP. Ngayon, puro sila bato kay BP Sara ng mga ganyan. Pag binato sila ni BP Sara ng katotohanan, wala silang masagot. Tahimik na sila ngayon.
Kagaya ng ginawa ni kagaya ng nangyari kay Abante, bato siya ng bato kay Pulong, kay Baste, 'di ba? Pucha, sinagot ng netizen, ng mga taga Davao, ito yung flood control project dito, Puta, nanahimik si Gago. Tapos ang nangyari ngayon, pag binabato naman natin ngayon si Marcos, wala siyang maibigay na ebidensya, wala siyang maibigay na, alam mo 'yon, na hindi niya mapagtanggol yung sarili niya. Unlike BP Sara, tayo nang yan. Ito yung ebidensya ko. Papalag pa ba kayo? Doon mo makikita yung isang leader talaga na alam mo yun, na walang takot na ilabas o walang takot na magsabi ng katotohanan kasi wala naman silang tinatago. Putang ina si Marcos, hair follicle, anong petsa na? Putang ina, matatapos na yung 2025, oh. Yung sigaw ng taong bayan, hindi yung parang binibigay. Wala eh. So doon pa lang, makikita mo na talaga na may tinatago. Ang goal lang naman daw ay kailangan manalo ang komedyante at mag-resign din agad. Di ba? Hugot pa. Pag nanalo ang komedyante o itong si Vice Ganda, magre-resign din agad. Pag nag-resign siya, yung presidente ni Vice Ganda o yung nanalong presidente, ang automatic na mauupo, 'di ba? Ang magiging problema nila diyan pag ang naupo o nanalong vice president for example, mga Duterte o yung malapit sa mga Duterte. Putya, delikado yun. Hindi magre-resign yan si Vice Ganda. Ngayon, papamunuan na yan ng mga kasama niya. Ewan ko Hindi magandang tingnan. Totoo lang. Hindi magandang tingnan na magkakaroon ka ng presidenteng ganyan. Hindi naman tayo threaten. Hindi naman tayo, alam mo yun, hindi naman tayo natatakot na baka manalo si Vice Ganda. Pero pinapakita natin yung alam mo yon, yung desperadong galaw nitong mga animal na to. Naputang ina, kahit sino na lang, kahit walang alam sa politika o yung, alam mo yun, kahit sino na lang ang ilalagay nila para nga naman itapat kay BP Sara, may pag-asa. Kasi alam nilang wala na silang pag-asa. Ganyan sila ka-desperado. Ang ina, wala na. Ni Direk, kailangan ng mapalitan ang mga Duterte na master daw sa myth-making. Di ba? Puta ina, halatang-halata yung galawan ni Direk eh. Nako. Tigilan mo kami tigilan mo kami. Huwag mo kaming idamay dyan sa mga katarantaduhan mo. Hayaan mo yung taong bayan mismo ang magsabi o magturo kung ano yung gusto nila. 'Di ba? Nakita na natin yung pula. Nakita na natin yung dilaw. 'Di ba? Nakita na natin ang mga Duterte. Tapos binalik ulit yung pula. Putang ina, nagkagulo-gulo. Kasi babalik niyo yung dilaw o pink. Putang ina, bahala kayo sa buhay niyo. Kaya nga ang mga Pilipino talagang ang trust rating ng Vice President natin ngayon hindi mo matawaran. Mataas talaga. Tapos may mga lumalabas pa nga na rating diyan na si Marcos daw 75% na daw. Tapos si Romualdez mga 60, ganun. Parang, basta itong si BP Sara ay bumaba ng todo. Tapos si Cheese bumaba din. Tayo nang yan. Survey nyo sa sarili nyo. Putya, pinapaniwala nyo yung sarili nyong malakas pa kayo. Diba? Ayan ang problema. Pinapalakas nyo yung sarili nyo. Tapos kino-convince nyo yung sarili nyo na malakas pa kayo. Ano yun? Tanga? Diba? Sa palagay nyo mga pare, ano kaya to? May pag-asa kayang matalo ni Vice Ganda si BP Sara? Naku. O tatakbo kaya si Vice Ganda bilang presidente sa pagka-presidente sa 2028? Naku, hindi malabo hindi malabong tumakbo yan. Kasi bida-bida yan eh. Diba? Ano-ano din yan eh. Parang, alam mo yun, masyado ring pasikat eh. Ba siya eh. Oo, sige, sabihin mo na nakakatanggap ka ng mga award
o yung mga blessings. Pero sigurado ka ba sa Diyos nang gagaling yung blessings mo? Pagkatapos ng pangmamak mo sa mga, diba? Pagkatapos ng panlalait mo sa mga tao. O yung presidente na may ginawang tama o may ginawang pagbabago sa Pilipinas, nilalait mo. Ewan ko. Sige, ano ka lang, itamasa mo lang yung blessings mo. Deserve mo naman siguro yan. Pero hindi namin deserve na ikaw ang maging presidente. Deserve namin na may presidenteng kagaya ni Pangulong Duterte, which is ito nga, si VP Sara Duterte. Ang sabi pa nga ni Pangulong Duterte diyan hindi si Inday, mas magaling sa akin 'yan. Mas matindi sa akin 'yan, mas stricto sa akin 'yan, o, 'di ba? At kung mai-impeach nga yan si Inday, sige, okay lang. Kasi yun talaga ang plano nila kaya nga nila tinatrabaho si Jinggoy tsaka si Villanueva, 'di ba? Gusto nilang matanggal para pagdating ng impeachment mas maraming boto yung makuha nila. Oh. Tapos pag na-impeach na si VP Sara, wala nang kalaban. Hindi nila alam meron pang baste. Oh. Oh. O kung tatrabahuin nila si Baste, sabihin na natin, sige, trabahuin niyo si Baste. Hindi tatakbo si Baste. Hindi niyo ba alam? Meron pang pastor, 'di ba? Pastor Kibuloy. Na talagang siya yung lumalaban sa mga NPA na yan. Ewan ko kaya galit na galit to sila Hontiveros diyan kay Pastor. Lalo na yung mga mga komunista na yan. Galit na galit kay Pastor kasi paano? Tinutugi sila ni Pastor tsaka ni Pangulong Duterte. Na magkasama talaga diyan. At marami na nga napasukong mga, alam mo yun, mga tumalikod, yung mga komunista, marami nang napasuko at naintindihan na nila yung ginagawa o yung ginagawa nito mga komunista para ma-recruit sila. Pag mumukhaing masama ang gobyerno, ngayon talagang bad trip ang gobyerno. Nagmumukhain na lang walang ginagawa, sige. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, maraming napasuko. Sa tulong din niya ni Pastor Kibuloy. At kita nyo naman yung KOJC, talagang isipin mo kung corrupt ang leader, kung corrupt si Pastor, mangyayari ba yung kingdom? Makikita nyo ba yung kingdom? Napakalaki. At nakikita nyo ba na halos libre yung mga pag-aaral ng mga estudyante niya dyan sa, GMC ba yun? Kung hindi po ako nagkakamali. 'Di ba? At hindi lang mga at hindi lang yung course diyan pipitsugin. Biruin mo, doktor, law. Saan ka pa makakita nun? Tapos excellent pa. So kaya hindi mo matatawaran yung yung pagiging leader ni Pastor. Ang ganda nga ng mga plano niya, mga gusto niya mangyari sa Pilipinas. Kaso dinaya wala, ganun talaga. So kung nangyari yun, malamang kaya ginawa nila yan, hindi rin talaga nila balak o ayaw nilang paupuin yan si Pastor. Kasi once na umupo yan, talagang ubos ang mga korap dyan. Talagang hindi siya titigil. Kasi yan ang pinaka masasabi natin na talagang nasisira ng Pilipinas. Yung mga korupsyon na nangyayari dito ngayon. Nangyayari nga at makikita nga natin ngayon na wala nang hiya-hiya. Kumbaga, wala na akong pakialam kung sino makakita, wala na akong pakialam kung sino kayo. Wala na akong pakialam sa inyo mga Pilipino. Basta ako, mangungurap ako at kukunin ko at tatamasain ko yung kapangyarihan na hawak ko ngayon, di ba? Wala na yan. Wala na silang pakialam. Kaya nga kayo niluklok dyan. Kaya nga kayo nandyan para paglingkuran nyo yung mga Pilipino. Paglingkuran nyo yung taong bayan. Hindi kurakutin nyo yung pera ng bayan. Mga buwisit. Kaya nakaka-frustrate Sigaw tayo ng sigaw. Oo, laban tayo ng laban. At nakikita ng tao ngayon yung mga dapat nilang makita. Ang problema, kahit anong sigaw natin, baliwala. Dahil nga, manhid na Tayo na kung ang dami mo nang nakukuha ang pera mamamanhid ka talaga Huwag sana tayo mangyari. Huwag sanang
alam niyo yung nangyari sa Nepal, wag sana mangyari sa atin yun. Kasi kung mangyari sa atin yun, medyo madugo eh. Tsaka maraming masasaktan at maraming, nakakahiya. Kung tutuusin, nakakahiya ang yung mga ganong pangyayari na talagang yung taong bayan na mismo ang gagawa para bumaba yung mga namumuno dyan. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share ng ating videos. Ganun din po, pakifollow ang aking Paring RJ Facebook page, pati na rin ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala